Good morning, everyone. Naway the entire day, this day will be good to you. And if just in case this day will not be good to us, we will be good for this day. Ngayon po pala ay nabagay ko na kanina, December 15. That rings a bell to us. Kasi po, that signals that mamayang gabi ay simula na ng ating kultura and devotion that you call Simbang Gabi. 9 days of novena with Mary para po mayanda tayo on the very day His Son will be born. And we thank God that we reached this far after almost 10 months in this grueling crisis. We thank God that at least we are still alive. Maybe some of us may not be alive spiritually, mentally, because we are torn down by so many suffering, but at least physically. Kasi mahalaga, buhay pa tayo because yan ating pagpupuhunan para sa ating pagbabangon is not yet over. I believe we reached this far kasi there are still things the Lord wants us to do for Him. Kaya nga sana in the entire Mass and for this coming 9 days novena, we ask in prayer to ask the Lord, Lord, what do you still want me to do for you? How can I serve you? Because I believe we are still here because there's still reason and a purpose for our living. Now we go to the Gospel. Ayon po sa Ebanghelyo, yung tatay may 2 anak. At itong tatay na ito ay meron siyang pag-aari na taniman ng ubasan. Kaya yung kanyang 2 anak, pinapunta niya sa ubasan para magtrabaho. Yung una, sabi ng anak, hindi siya pupunta, pero later on, he changed his mind, nagtrabaho. Yung isa naman, sumagot kaagad na pupunta, pero later on, hindi po siya pumunta. At ito pong storyang ito ay ang purpose ni Jesus para ikumpara ano ba ang katayuan ng mga Pariseo at mga tax collectors sa mga prostitutes at sa mga prostitute. Kasi para kay Jesus, ikukumpara niya ang mga tax collector, ang mga makasalanan sa unang anak na ayaw sa una, ngunit pumunta. Kasi sila yung mga tao na nagkasala, lumayo sa landas ng Panginoon. Ngunit solely, sila yung mga nagsisi at nagbalik loob sa Panginoon. Samantala naman po, yung ikalawang anak ay maihalin tulad naman sa mga eskriba at pariseyo. Kasi sila yung tinatawag na pinili na bayan ng Diyos, piniling tao. Sila yung mga unang tao na nakakilala na may Diyos at nakipagtipan sa Diyos. Sila yung mga unang nag-yes kay Jesus, kay sa Panginoon, ngunit kinalaunan sila ay nakalimot sa Panginoon. At kahit dumating na ang propeta ng Ama sa pagkatao ni Juan Bautista, sila ay hindi naniniwala at sila ay hindi nagbago ng buhay. Instead, ang nagbago ng buhay, yung mga makasalanan pa. Kaya sabi ni Jesus, ang kaharian ng langit ay para sa mga tao na kahit sa una ay nawala ng landas, ngunit nakita nila ang kanilang pagkakamali, nagsisi at nagbalik loob sa Panginoon. Kaya sa kanila mapupunta ang kaharian ng Diyos. If you notice, the message is very simple. Ano naman ang kanyang practical lesson para po sa ating lahat that we can apply to our daily living, especially this coming Christmas? Una, isa lang naman, to all of you listening right now, including me, I might be wrong, pero meron din siguro pagkakataon sa buhay natin na maihalin tulad tayo sa ikalawang anak na sa una nag-promise na pupunta, gagawin ito, ngunit hindi ginawa.
Many times nag-promise tayo sa Diyos na hindi natin uulitin ang ginawa natin na masama, o yung nag-promise tayo na to be tactful, yung hindi na masakit magsalita. Ngunit later on, nagawa pa rin natin. Ang iba sa atin nag-promise tayo sa ating sarili to be something better, to conquer our weaknesses, to conquer our imperfection. But later on, we still bumalik pa rin tayo to the same old ways. O sa maraming mga anak na nakikinig ngayon, for sure some of us or most of us made promise to our parents or guardians to respect them, to study well, to focus on life. But many times we have failed. O to some sa mga mag-aasawa, we have our own dark secrets we don't tell to our husband or wife. Sinisikap natin na isabuhay yung mga promises we made to your matrimony, marriage, but later on, as we were tested, some of us may have failed to keep it up. At alam niyo po, when we are committing so many mistakes and failures, kung di niyo po nahalata, it will add little by little. It makes us feel down. It makes us feel small. It makes us feel little and angry and guilty for ourselves for being weak against temptation. But it does not stop there. Ang good news po ng gospel ngayon, the Lord always offer hope for reconciliation and personal transformation. Kaya yun ang pinaalala niya ng si Juan Bautista. Nagturo, kayo, mga eskriba, hindi naniniwala niya nagbago ng buhay. Samantalang itong mga prostitute, mga tax collector, mga nasa laylayan, tinuturing na nasa labas, sila pa yung naniniwala at nagbago ng buhay. In short, what is most important to the Lord is not our past, but our present and our future with Him. That what concerns the Lord so much. Ang mahalaga ay nasa puso natin na mayroong pagsisisi at hanggang natin magbago. Kasi kahit sa una tayo ay nadapa, hindi pa naman huli ang lahat. Look at the first son. At first he said no to God, but later on he changed his mind. In short, we can still change. Meaning, believe that the Lord can transform us. Believe that He can change us. Because we may give up on ourselves, but the Lord will never give up on ourselves. Because the Lord will always be there. Basta ang mahalaga, meron laging na matitirang paniniwala at pag-ibig sa Diyos, at merong paghahangad na magbalik loob at magbagong buhay. May the Lord help us in our journey towards our personal transformation. It is often that we do not clearly understand